Isa pong pelikula na may title po na A Walk to Remember. Ang kwento po ay tungkol sa isang tanging anak ng isang mayamang pamilya na na-inlove po sa isang anak ng pastor. So, napaka-strange yung kanilang naging love story. At ito po ay nangyari sa isang maliit na bayan sa Amerika noong panahon na hindi pa masyadong progresibo ang mga tao. At ito pong unexpected love affair o love story ng tanging anak ng isang mayamang pamilya na umibig sa isa pong anak ng pastor ay naging napakagandang halimbawa ng pag-ibig. At sa kabila po ng disparity o pagkakaiba ng kanilang personalidad, ng kanilang family background, ng kanilang pananaw sa buhay, ay naging matagumpay po yung kanilang pag-iibigan. Pareho po lang po silang teenager. Doon po sa kwento na naging movie, no, ito po ay naging isang pelikula. Itong si Jamie at si Landon, si Jamie po yung anak ng pastor na babae at si Landon po yung anak ng isang mayamang pamilya, ay kahit kailanman ay hindi po sila nag-contemplate na mag-shipping o mag-sex outside marriage. So bagamat sila po laging magkasama, lagi po silang nagdi-date sa labas, naglalakad sa tabing dagat at nangangarap magkasama, ay sinikap po ni Jamie na hindi po siya makipag-ugnayang sexual sa kay Landon. At iginalang po yun ni Landon. Ngunit, malungkot yung naging kwento, naging bagamat matagumpay ang kanilang relasyon, ay namatay po si Jamie. So namatay po si Jamie at ang naging daan kung bakit po si Landon po ay nakatapos ng kolehiyo, ng medical school, ay dahil po kay Jamie. Sapagkat si Landon po ay isang kabataan na talagang walang direksyon, maraming katanungan sa buhay at nanghihina na ang kanyang loob. Ngunit noong pong last summer na sila po ay magkasama, ay namatay po si Jamie. At pagkatapos po ng 4 na taon, nakatapos po si Landon ng medical school at binisita po niya yung pastor na tatay ni Jamie, si Reverend Sullivan, upang ibalik po yung pinahiram sa kanya na libro ni Jamie na pag-aari ng kanyang nanay. So ito pong kwentong itong movie na to, itong aklat na ito about two teenagers who fell in love with each other deeply sa kabila po ng kanila pong pagkakaiba, sa kabila ng kanilang napakalaking agwat ng kultura sa sosyedad, ay isa pong halimbawa na ang pag-ibig po ay walang kinikilalang batas, walang kinikilalang hadlang. At tanging ang malinis lamang na pag-ibig ang siyang worth to remember. Talagang yun lang po ang karapat-dapat na tandaan at maalala ng sino man. Kapag hindi po naging malinis ang pag-ibig, ito po yung nagiging masamang alaala at hindi po nagiging magandang halimbawa sa lahat. So ito po ay naglalarawan sa kapangyarihan at kabutihan ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao na hindi po kailanman malilimutan. At ito po ang ating pong paksa ngayon, walking with God. A walk to remember with God. Paglakad na kasama ng Diyos. Ito pong ating paksa ay ibinigay ni Pastor Lito Carag, Dr. Carag,
At nagsuggest po siya ng 4 po na topic for the whole month of January. At yung pong nauna niya ay tinalakay na po niya yung unang pagsimula. At ngayon po yung ikalawa, yung new beginnings, walking with God. At ang ibinigay po sa atin na text ay yung pong Genesis chapter 5 verses 21 to 24 and Hebrew 11:5. Ang sabi doon, Enoch walked with God. Lumakad na kasama ng Diyos si Enoch. At ito po ang ating katanungan. Posible ba na lumakad kasama ng isang walang katawan? Ng isang hindi nakikita? Ng isang makapangyarihan sa lahat, lumikha sa lahat, na siyang naglagay ng lahat ng bituin sa kanilang lugar sa kalangitan, na binabantayan ng hindi mabilang na anghel, na hindi pwedeng tingnan at makita sapagkat mamamatay ang taong makakakita, na hindi kayang maunawaan ng mortal na isip at hindi kayang maarok ng ating karunungan. Posible ba ito? Kung tayo ay makalakad kasama ang Diyos? Posible, sabi ng salita ng Diyos. It is possible. Gaano man kahirap isipin ng ating isip na napakaliit lang ng kakayahang maabot ang anumang katangian ng Diyos, posible ito. It is possible to walk with God and to walk with our Heavenly Father just as Enoch walked. Yung pong paglakad ni Enoch na kasama ng Diyos ay isang mahalagang katotohanan na kahit ang tao ay mahina, ang tao ay makasalanan, pwede siyang lumapit sa Diyos na banal at makapangyarihan. Dalawang contrasting personality. Magkaiba. Langit at lupa ang pagitan, pero pwede silang magkaroon ng ugnayan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita, na siya pong pinanggagalingan ng lahat ng aming pangunawa na espiritual upang maabot namin ang iyong kaisipan, upang maunawaan namin ang hindi kayang unawain ng isang ordinaryong nilalang sa mundong ito. O salamat po na binigyan mo kami ng isang malawak na pangunawa na ibinibigay mo lamang sa iyong mga anak upang kami makalakad na kasama ninyo sa mundong ito, upang kami makapagbigay lugod sa inyo sa kabila ng lahat ng aming pong nararanasan, sa kabila ng aming katawang lupa na namamatay at mahina. Binigyan mo kami ng pagkakataong makalakad na kasama mo na isang walang hanggang Diyos at ma-enjoy ang buhay na ito habang kami naghihintay sa aming pag-uwi sa tahanan mo sa langit. Salamat po, ito po ang aming pag-asa na kami ay iyo pong tutulungang maunawaan ng mga salita sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May ilang pong tao sa Biblia na inilarawan na lumakad kasama ng Diyos at si Enoch po ang isa. Ang isa po ay si Noah o si Noe na tinawag po sa Genesis chapter 6 verse 9 na isang taong matuwid, walang kapintasan at lumakad na kasama ng Diyos. So Genesis chapter 6 verse 9. So there were two people in the Old Testament described as people who walk with God. Ngunit ang hamon na ito, ang katangian ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para din po sa lahat ng tao. Hinahangad po ng Diyos na ang lahat ng kanyang anak ay lumakad na kasama niya. Ito po ang sabi sa Micah 6:8. Sabi doon, "And what does the Lord require of you? To act justly and love mercy and to walk humbly with your God." So walking with God, ang paglakad po kasama ng Diyos ay hindi lamang po naka-reserve para sa iilan. Ito ang nais ng Diyos sa lahat ng kanyang anak. God desires all of His children to walk with Him.
Ngunit ano ba ang kahulugan ng paglakad na kasama ng Diyos? Ito po isang idiomatic expression. Hindi po ito literal na salita na nagkahawak kamay kayo ng Diyos, tapos nagkipag-usap ka sa Kanya, tapos kung ano-anong pinagsasabi mo, yun po para po lamang sa mga taga-Mandaluyong. Hindi po yun ang kahulugan. At iisa-isahin natin kung ano ang kahulugan ayon sa text, ayon sa context ng ating binasang teksto sa umagang ito. Unang-una, ang paglakad kasama ng Diyos ay nangangahulugan na siya ang ating pinakadakilang naisin. He is our greatest desire. He is the greatest desire of our hearts. To know Him, to share our hearts with Him, and seek to please Him, and that becomes our all-consuming focus in life. Ang paglakad na kasama ng Diyos ay nangangahulugan na siya ang pinaka-nanais natin sa buhay na ito. Yung pagkakilala sa Kanya at pagpapaabot ng ating mga naisin sa Kanya. At paghahangad na bigyan siya ng kasiyahan. In short, walking with God means God becoming everything to us. He becomes everything to us. Although we want other things in life, although gusto rin natin ang ibang bagay sa ating buhay, pero walang makadadaig doon sa ating pagnanais na siya talaga lang ang maging sentro ng lahat ng ating pagnanais. Imagine natin kung tayo lumalakad na kasama ang isang malapit na kaibigan. Tapos tayo naglalakad sa tabing dagat at magkasama at magkatabi, magkahawak kamay at tayo ay nag-uusap. Nag-share tayo ng ating sariling mga naranasan sa buhay, nakikinig tayo sa kanya, tumatawa kasama niya. Yung atensyon natin ay nakapokus sa taong yun. At kahit na ating napapansin ang kagandahan ng dagat, kahit napapansin natin ang ganda ng paligid, pero yung mga napapansin natin sa ating paligid ay ating ibinabahagi lang sa Kanya. Pinag-uusapan lang natin yon. So, ang ganda nito, no? Nakapokus tayo sa Kanya dahil siya ang nais natin. Hindi yung mga bagay na yun na nasa paligid. When we go somewhere, naghahanap tayo ng kasama. Bakit? Dahil kung wala yung kasamang yon, parang walang kabuluhan din naman yung pagpunta doon, di ba? Kaya nga pagpunta namin sa Quezon, sa Magsikap, lagi kong pinipilit ang pamilya ko, sumama kayo. Kasi anong kabuluhan yung pagpunta ko roon kung hindi ko naman kayo kasama? Bali wala rin. So makakapag-swimming nga ako doon sa malamig na ilog. Pero para ano? Hindi ba? Wala rin. Kasi yun, in the first place, yun ang gusto mo eh. Kung makasama mo ang iyong pamilya. Yung anak ko nga lang po ay hindi masyadong malapit sa nature eh. Ang gusto niya lang sa kwarto lang. Kaya ang ginagawa ko, pumupunta rin ako sa kwarto mo. Kahit di ko enjoy yung kwarto. Kasi anong mapapala ko sa kwarto niya? Eh andun, puro anime eh. Puro laro, puro games. So I can't enjoy those things that she does. Hindi ko siya ma-enjoy. But I want to go to her room to enjoy her. Kasi siya naman ang paksa ko doon. So kahit hindi ko ma-enjoy yung kapaligiran, pero enjoy ko pa rin yung lugar na yon dahil naroon siya. And that's how it means to walk with God. We want to share our hearts with Him and seek to please Him. God is our all-consuming focus in life. So kung ang attention mo ay nakapokus sa isang tao, halos ang lahat ng bagay sa ating paligid, alam mo yung pag kumuha ka ng picture na mayroong mayroong ang camera na nabablurred yung paligid. Pinicturean mo siya, ang ganda ng lugar, pero naka siya doon sa
meron siyang feature na ang nakikita mo lang ay yung mismong mukha niya. So, ganun yung pagnanais na makasama mo ang isang tao, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagiging blurred lang lahat sa'yo. So, siya talaga lang ang focus mo. The problem with many Christians is that hindi yun ang ating goal. Hindi yun ang ating pamantayan sa buhay. Kaya tayo ay nawawalan ng joy, nawawalan tayo ng hope, nawawalan tayo ng security, nawawalan tayo ng peace. Dahil napapokus ang ating attention sa mga bagay na nakakadistract sa ating pagtingin sa Diyos. So anong nangyayari? Dahil nag-focus tayo sa mga bagay sa palibot lang natin, hindi sa Diyos, naapektuhan ang kalagayan ng ating puso. Naapektuhan ang kalagayan ng ating isip. Kaya po sabi ni A.W. Tozer, the goal of every Christian should be to live in a state of unbroken worship. Yun po ang ibig sabihin ng pag-focus sa Diyos. Ang ating buhay ay dapat na pinamumuhay natin sa kalagayan ng hindi napuputol na pagsamba. Na bawat minuto, dapat siya ang focus ng ating isipan. At posible lamang iyon kung lumalakad tayo kasama ang Diyos. It's only possible when we walk with God. Second meaning of the term, of the phrase, walk with God. Ito ang ikalawang kahulugan. To walk with God is to desire God Himself, not His blessing. To walk with God is to desire God Himself for what He is, not for what He gives. Ang paglakad na kasama ng Diyos ay pagnanais sa Kanya mismo, sa Diyos, hindi sa ibibigay ng Diyos. And this is what the reason why ang maraming mananampalataya hindi talaga hinahangad ang Diyos pag sumasamba sila. So they don't enjoy worship because they enjoy to hear what they can get. Kaya nga, ang salita ng Diyos sa kanila ay boring, dull. Dahil wala silang pakialam sa Diyos. Ang gusto nila, mabanggit sa salita ng Diyos kung ano yung gusto nila sa Diyos. Kung ano yung magandang bagay na karanasan na mararanasan niya sa buhay mula sa salita ng Diyos. They don't focus on God Himself, on what He says, on what He is and who He is. And if that's our goal, na yung makukuha lang natin sa Diyos, ang ating pakikinggan tuwing Sunday at hindi ang Diyos mismo at ang nais ng Diyos, it is using God for your own pleasure. So you are using God. It is not worship. It is using the object of worship. It is using God. It is worship of self. Sumasamba ka para sa iyong sarili. At dahil doon, sumasamba ka sa iyong sarili. Hindi sa Diyos. Yun ang problema. Sumasamba tayo sa Diyos, hindi para sa Diyos, kundi para makuha ang gusto natin sa Diyos. And that's the goal of those who go to Nazarene Church in Quiapo every January. Pumupunta sila roon. Pinipilit nilang makakapit doon sa sa sasakyan na yon, na kung saan naroon yung replika lang, na hindi naman yun ang tunay na estatwa ng Nazareno. Lumalapit sila, halos magpakamatay sila. Bakit? Hindi para i-worship din nila yon, kundi para humingi din doon lang ng kanilang gusto. In other words, wala talagang tunay na Diyos na sinasamba sila, kundi ang kanilang sarili. They go to their God to get what they want from that God. And pagkatapos nung event na yon, limot na nila uli. Wala na uli. Kaya every January lang sila. Kasi ang totoo, gusto lang nilang makamit yung kanilang kahilingan, kagalingan, mahabang buhay. Yung tita ko, na matagal ko nang hindi nakikita na anak ng kapatid ng lolo ko. Bali,
pamangkin niya ako sa pinsan. Pumunta rito para daw dumalo doon sa sa Nazareno. So, si Ate Lucy naman, sabi niya, Pastor, anong gagawin ko dito? Mas maganda na makilala niya ang tunay na Diyos. Sabi ko, dalhin mo na lang dito at pa-attendin mo ng prayer meeting. So, kaya pa siya pupunta doon sa Quiapo, sa Church Nazarene, ay may malaki pala silang problema. Papaalisin na pala sila doon sa tinitirahan nilang bahay. Wala na silang pangrenta, at iibig na sila. So, she wants to go to Church of Nazarene yung para mag-request. Tapos, sabi pa sa akin, sana pupunta daw siya kay Bongbong sa Malacanang at magmamakaawa siya. Sabi ko, hindi ka po makakapunta doon pag wala pong appointment. Sa Diyos ka pumunta kahit walang appointment. Pakikinggan ka ng Diyos. Sabi ko, umattend ka ng prayer meeting. To walk with God is to desire God, not the things that we get from God. So you go to God to get God, not to get what you want from God. You get God because you want God. Hindi yung makukuha mo sa Diyos. Natingnan natin yung text. If you look at the text about Enoch walking with God, no, mapupunan nyo na siya ang pinakabata na kinuha ng Diyos. Well, by the way, si Enoch po ay siya po yung kauna-unahang tao na hindi namatay. Siya po'y kinuha ng Diyos, dinala sa langit. Dinala sa piling ng Diyos, nabuhay. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Ang sabi doon, lumakad siyang kasama ng Diyos at hindi na siya nakita pa. Muli, nawala siya. Naghahanap ang kapamilya, marahil, wala na. Talagang hindi makita kahit saan. Ngayon, kung titingnan natin yung text about Enoch walking with God, makikita natin na mali ang paniniwala ng marami na laging nagre-resulta yung paglapit sa Diyos at pagiging malapit sa Diyos sa pagkakaroon ng mahabang buhay at mga kasiyahang panlupa. Yun ang Pentecostal charismatic mindset. Na lumapit ka sa Diyos, pag lumapit ka sa Diyos, ibe-bless ka ng Diyos. Pahabain ang buhay mo, payayamanin ka, at pag hindi humaba ang buhay mo, at hindi ka yumaman, wala kang pananampalataya sa Diyos. That's a lie from Satan. Hindi po totoo yun. Bakit? Tingnan nyo isa-isahin ko kung gaano kahaba ang buhay ng lahat ng binanggit dito. Ito po ay talaan ng mga angkan at haba ng buhay ng mga patriarka o mga pinagmulan ng tao mula kay Adan hanggang kay Noe. Sabi sa verse 5, unang binanggit si Adam. Sabi dito, altogether, Adam lived a total of 930 years and then he died. Haba ng buhay ni Adan, 930 years. Tapos sa verse 8, pansinin nyo, altogether, Seth lived a total of 912 years and then he died. Haba ng buhay, 912. Verse 11, altogether, Enos, yung anak naman ni Seth ay si Enos, he lived a total of 905 years and then he died. Tagal, 905. And then yung anak naman ni Enos ay si Kenan. Sabi sa verse 14 ay ganito, altogether, Kenan lived a total of 910 years and then he died. Haba rin, 910 years. And then verse 17, yung anak ni Kenan, si Mahalael, ang sabi rito, Mahalael lived a total of 895 years and then he died. Haba ulit. Yung anak naman ni Mahalael na si Jared, ang sabi rito sa verse 20 ay ganito, altogether, Jared lived a total of 962 years and then he died. Haba. Ang anak naman ni Jared, si Matusalem. Ito ang pinakamatandang tao na nabuhay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sabi sa verse 27, altogether, Methuselah lived a total of 969 years and then he died. Haba ng buhay, almost 1,000 years old. Kasi noon, ang mundo, nung hindi pa po
bumabaha ay balot pa ng camouflage ng water above. And so the rays of the sun, according to some Bible scholars, cannot penetrate directly sa Earth's surface. So parang mayroong kulandong siya. And so the result is long life. Nung bumaha, natanggal yon. Sabi doon, bumuhos yung tubig, nabuksan ang tubig sa itaas, ang langit nabuksan, pero yun ay kalawakan. Yung tubig doon, nabutas, yung kulandong, at bumagsak sa lupa, at kaya lumubog ang buong mundo. Ang lahat ng anyong lupa ay nawala, at tubig ang pumaibaba. Tandaan natin, ang Diyos, nung likhain ang mundo, balot ng tubig. Tapos hiniwalay niya ang tubig sa itaas. Yung iba ay dinala sa itaas para lumitaw ang lupa, yung iba na napili sa ibaba. At yung tubig na yon ang nagsilbing proteksyon ng mga tao noon para hindi pa rin sila agad namamatay. Although namamatay, but they have lived long lives. And then verse 31, ito yung anak ni Matusalem, si Lamech. Sabi rito, altogether, Lamech lived a total of 777 years and then he died. Pero tingnan natin sa verse 23. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him out. He was the youngest of all those forefathers of men. So what's the teaching? That if you are walking with God, you will live forever or you will live a long life. Hindi po iyon guarantee. Hindi lahat ng naglilingkod sa Diyos ay humahaba ang buhay. In fact, there are pastors who die very young, who serve God faithfully. You don't judge a person of his age of death, that he is good, that he is bad because he died old o he died young. Kaya yung pong kasabihan na ang masamang damo madaling mamatay. Hindi rin po totoo yun. Di ba? Dami nga pong matatanda ngayon. Sila yung mga napaka-sasamang tao, di ba? Hindi rin po totoo na pag mabuti kang damo, madali kang mamatay. Diba? O matagal kang mabuhay. Di ba? Wala pong sense yung ganoong kasabihan. Dahil mismo sa Biblia, si Enoch ang pinaka-tapat noon sa Diyos. Pero siya'y kinuha ng bata pa. So, laging ang premise ng mga charismatic prosperity gospel is pag mahaba ang buhay niyan, mabuti yan. That's not true. Dahil si Enoch, mabuting tao, pero maiksi lang ang buhay sa mundo. So, many people run away, want God, but run away from God because they look for God's blessing rather than God Himself. So they are like robbers who pretend to be with the victim. So makikisama sila sa Diyos, bibigyan kasiyahan nila di umano ang Diyos, pero magnanakaw sila sa Diyos. At tatakbo na pag nakuha na nila ang gusto nila. They are robbers of God. Katlong kahulugan ng paglakad kasama ng Diyos is a continuous change of heart to satisfy God. To walk with God is to say no to many things at pagpapatuloy na pagbabago ng puso to satisfy. It doesn't happen overnight, mga kapatid. It doesn't happen overnight. It is a continuous, lifelong process of the believer. It doesn't happen overnight. Pagka ikaw ay Kristiyano na, you are walking with God faithfully agad-agad. Maraming taong nahuli, maraming taong nauna sa pananampalataya, pero nahuli sa paglago sa Panginoon. Meron naman taong ang tagal-tagal ng Kristiyano, pero hindi pa rin lumalakad ng tapat sa harapan ng Diyos. Tingnan natin itong buhay ni Enoch. Sabi rito sa English version, when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Sabi yung word na conjunction. After he became the father of Methuselah, may adjective, may
may pang-uri. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years. And had other sons and daughters. So mayroong transition. May transition sa buhay ni Enoch. So this is the only verse or text in the chapter na mayroong transition. Ang sabi doon, nung siya ay 65 years old, naging ama siya ni Matusalem, at nang mapaipanganak si Matusalem, sabi doon, pagkatapos, he walked faithfully with God. It implies a change in Enoch's lifestyle, in Enoch's heart, in Enoch's life, in Enoch's faith and devotion to God. Kasi sabi rito, it says, after he became the father at Methuselah, Enoch walked faithfully with God. The text doesn't explicitly state that before the birth of Methuselah, Enoch doesn't walk with God. Hindi po sinasabi ng text na hindi si Enoch matuwid sa harapan ng Diyos. But there's a hint in the text of the change. The adjective faithfully. So it implies na pagkatapos na maipanganak si Matusalem, mas lalo si Enoch naging tapat sa Diyos. Lalo siyang naging devoted sa Diyos. Lalo siyang naging malapit sa Diyos at lumalakad kasama ng Diyos. So, mga kapatid, no? God uses instruments so that you can walk with God faithfully, more faithfully than before. Sometimes problems. Binibigyan tayo ng Diyos ng problema para ma-focus natin ang ating attention sa Kanya, no? Kasi ang ating attention ay nabablurred sa Diyos pagka marami tayong nakikita ng mga bagay. Depende sa tao yun, no? Sa kakayahan ng taong mabalance yung kanyang pananampalataya at mga bagay na nasa palibot niya na nakakaapekto sa kanyang pananampalataya. Sometimes God gives us trials so that we can focus on God. Para alisin natin ang ating atensyon sa mga bagay na kinahuhumalingan ng ating puso. Susubukin tayo, aalisin yun ng Diyos. Because God wants that He is only our main focus in life. Sometimes blessing. This is blessing. God used the blessing of Matusalem. Binless si Enoch ng isang anak. And that blessing of God used by God, but very rare. Kasi ang tao mas madaling titino pag pinarusahan ng Diyos. Diba? Kumbaga, ano yan parang death penalty, no? Pag walang death penalty, hindi masyadong takot ang mga kriminal. Pero pag walang death penalty, talagang kabi-kabila ang nakawan, kabi-kabila. Kasi deterrent talaga yung masamang pangyayari sa buhay. Yung masakit na parusa ay talagang nakakahadlang para tayo magpatuloy sa kasalanan. But in the case of Enoch, yung blessing ang naging daan. So pwede pala. Now when you are blessed by God, you will be more faithful to God. You will be more obedient to God. You will be closer to God because of the blessings that God gives. Yun ang magandang quality dapat sa tao. Hindi mo na kailangan paluin ka pa ng Diyos para ka magbago. No, it's not needed. It's not needed. Gamitin natin yung blessing ng Diyos so that we can serve God more. So that we can walk with God more faithfully. And that's what happened with Enoch. When God blessed him with a son, after that, Enoch faithfully walked with God. Dapat yun ang magbago sa atin, yung blessing. Para tayo mapalapit sa Diyos. Kasi nakapokus ka sa Diyos hindi sa blessing When you focus on God, the blessing of God is not a deterrent para ka lumakad na mas lalo ka pang magtapat sa Diyos. Ang problema, karamihan iba Pag binless, nawawala na yung attention sa source of blessing. Naroon na sa blessing yung attention niya. Binigyan ako ng malaking blessing. So ito na lang asikasuhin ko sa buhay ko. Dapat yung blessing na yon ang magpalapit sa iyo sa Diyos. Isipin mo, sino ka para bigyan ng Diyos ng blessing? Yun.
Are you worthy to receive blessings from God? If you see yourself as unworthy, that will make you closer to God. Because you see your own unworthiness. Sino ako para i-bless ng Diyos? And then that makes you more humble before God. And connect and walk with God all the more closer and closer each day. Sana ganun tayo. Huwag na nating hintayin pa yung palot ng Diyos. Yung parusa, yung pain, yung trials. Sana ang magpabago sa atin yung blessings ng Diyos every day, that every morning you think of God's goodness and grace. Grabe ako, sino ako para ako buhayin pa. Ang laki ng kasalanan ko sa Diyos. Pero humihinga pa rin ako. Maganda yung sinabi ni Andrea. Tinuturuan niya si ate, kasi nga, bago pa lang naghahanda na si ate, yung pinsan, So kasi ako doon sa pumunta ko dito na tita, kasi yung nanay niya, ginamit ng Diyos sa akin yon. Kasi during my childhood days, wala akong nakikilalang kamag-anak. So yun lang nanay niya, ang pagka po mayroong patrabaho, dahil wala akong trabaho, so wala akong kilala na pwedeng pagtrabaho nun. Pinupuntahan pa ako noon sa barangay namin, nung nanay niya, para matulungan ako magkatrabaho. So pagka yung magpapabubong siya ng bahay, yung nanay niya, tatawagin ako kasi marunong akong gumawa ng pawid. Kasi business ko yung pawid. Yung nipa na pawid. Sasa. So tapos ay sabi sa akin, bibili ako ng pawid mo, then ikaw ang magtrabaho. So madami siyang pwedeng gawing laborer, pero nakita ko yung concern doon sa nanay niya. So sabi ni Andrea doon, sabi niya, magpapractice daw sila ng kung ano daw patotoo, pasasalamat. So sinuturuan ni Andrea yung tiya namin. Sabi ni Andrea, ito ang sabihin mo. Sabihin mo ay salamat sa Diyos na kahit ako'y matanda na, buhay pa ako. Kasi matanda na siya, 78 years old. Diba? Sabi ko, okay po si Andrea, marunong din. Kasi si Andrea po ay bata pa siya, sinasama siya sa Sunday school lagi. Dahil yung kanyang yaya ay Christian. Kaya kahit ganyan siya na hindi masyadong nakakarinig, may tanim siya. Hindi masyadong nakakaaninag. Blessing pa rin sa kanya yun. Diba? Ang hirap kayang mabuhay ng ganun. Isipin mo na lang, no, yung blessing sa iyo na ikaw ay malinaw ang mata at ikaw ay malinaw ang tenga, ay malinaw ang pandinig, di malinaw ang tenga. Blessing yun, kapatid. Dapat yan ang magpabago sa iyo. Isipin mo, yung lahat ng blessing na tinatamasa mo, kahit sino ka, gaano ka kasama, kahit gaano ka kapangit sa paningin ng Diyos, pero binibless ka pa rin ng Diyos. Diba isipin natin, buhay tayo ngayon. We are still alive here. And we can still talk about God's Word. And we can still enjoy the presence of God through His Word. Makikita din natin dito, God is not God of second chances, but lifelong chances. As long as we live, God gives you chance to develop your relationship with God. He's not God of second chances. Pag second chances lang, walang third chance, walang fourth chance. Second lang, hindi. God is God of lifelong chances. Even if you are immature now, you can be mature, more mature later in life. There is still hope in the life of a Christian who is not maturing in faith. And God will use all the instruments, so that you can be closer to Him. As long as you live, as long as you breathe air in this world, as long as you have life, God gives you chance to change for the better. God doesn't end
the hope of a believer while he is still alive. Lagi siyang may pag-asa. Lagi siyang mayroong chance na lumago sa Panginoon. So we don't judge yung mga napaka-immature na nakaka-irritate, nakapatira na hanggang dyan lang siya. No? You don't judge, just like you don't judge a person because he is nothing in this world, because he is poor. You don't judge him. Because God can make that poor person rich. You cannot judge a person who is not intelligent to discover something great. No. Because God is the one who can make that dull person filled with wisdom. Napanood ko yung isang nag-speech. Siya ay, ang dami niyang course na tinapos. So, 4 na degrees. Tapos, ano mo ang sinabi niya? The main inspiration, the person who inspired me is an elementary school dropout. Sabi niya. And he treats that elementary dropout as the wisest person that has ever lived. That's his father. Without that dropout, elementary school dropout, he cannot graduate 4 degrees. Sabi niya, memorize ng tatay niya yung mga libro na binabasa niya. Diba? So hindi yan sa taas ng pinag-aralan, kapatid. Huwag kang mahiya kung sabi, may nandiyan sa'yo, hindi ako pwedeng maging ganito kasi hindi ako tapos. Wala akong aral. Sino ba ang pinakamayayaman sa mundo? Di ba yung mga walang tinapos? Yung hindi degree holder? Sa Pilipinas, sino yung pinakamayayaman? Sila yung hindi natinag ng mga judgment ng tao. Nagpatuloy sila sa kabila ng mga pang-ahusga, sa kabila ng pag-ayaw na sila'y papasukin. Diba? Sa kabila ng kanilang kawalan, ng puhunan. How much more with a Christian? Kung ang Diyos nga kayang i-bless yun. Kung ang Diyos nga kayang itaas ang isang walang alam sa paningin ng tao na hindi Kristiyano. Ikaw pa na Kristiyano na ikaw ay, ang tawag po sa pag-ibig ng Diyos sa atin is complacent love. Complacent love. Kakaiba. Malalim na uri ng pag-ibig. A deeper kind of love. Ang tawag sa love ng Diyos sa mga non-believers is benevolent love. Just universal love that results to common grace. Lahat, all people are blessed by God with common graces, with common blessings, beauty, talent, intelligence, good-looking face, height, talent in music, talent in mathematics. Who are those people in the top echelon ng richest people in the world? Non-believers. But the love of God for us is a different kind of love. Complacent love. According to R.C. Sproul, complacent love is a deep kind of love that you are the focus of God's goodness, God's grace, that He gave you His Son. God did not give His Son to those who are not elect. God did not die for them. Jesus Christ did not die for them. Tayo ang kinamatayan ni Jesus. Tayo ang focus ng kanyang pagliligtas. He didn't intend to save all. He didn't intend to send His Son to the goats. He didn't intend to send His Son to die for those who don't want to change. Because God didn't change their hearts. Intensyon ng Diyos na ibigay sa atin ang pinakamalaking blessing. The greatest blessing of all, the blessing of salvation. And for that, dapat tayong sobrang magpasalamat sa Diyos. Na sa dinami-dami ng tao sa mundo, billions of people in the world, ilan lang tayo sa
Binigyan ng Diyos ng pangunawa tungkol sa kaligtasan, sa biyaya ng Diyos. Hindi sa relihiyon, hindi sa gawa, kundi sa ginawa ng kanyang anak na si Jesus. Para sa atin, inibig tayo ng walang kahit anong nakitang kaibig-ibig sa atin. Complacent love. A deep kind of love with greatest intention to give the best. The focus of God's attention. The apple of God's eyes. We are the apple of God's eyes. Sa lumang tipan, yun yung pag tumingin ka sa mata ng isang tao, makikita mo ang reflection mo doon. Yun ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Makikita mo sa mata ng Diyos, figuratively, yung ating itsura, yung ating pagkatao. Dahil tayo ang focus ng kanyang attention. Oo, para sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos, benevolently, but the salvation of souls is only reserved for those who are complacently loved by God. Elected before the foundation of the world. Bago ka pa isinilang, bago pa inilikha ang sanlibutan, pinili ka na ng Diyos para makarinig ng kanyang salita, para ibigay ang kanyang anak sa iyo at maintindihan mo ang kaligtasang napakadakila. Sabi nga ni Pablo, what so great salvation? Heaven for the undeserving. Given the best of all grace, blessing of God. The special grace of salvation. At yun ang nakuha ni Enoch. He didn't focus on anything else but on God alone. That's why God took him away. Masarap yatang mamatay ng gano'n, no? Na hindi ka na maghihingalo. Iniisip ko kasi one day ako maghihingalo din eh. And sometimes I think of the way of the way I will die, the methodology of God to take away my life. Sometimes iniisip ko, baka ang method sa akin ng Diyos, ako'y sagasaan, di ba? Kasi talagang tayo ay itinakdang mamatay. Pwedeng tayo mamatay na naglalakad lang, naatake sa puso, or natutulog, hindi na tayo nagising. And that's what fears us the most. Yung paano tayo mamamatay. At hindi yung pagkatapos ng kamatayan, kasi wala na tayong takot sa kamatayan eh. A true believer doesn't fear death anymore, but the way we die. Sometimes we imagine paano tayo mamamatay. And then I pray to God na sana kung ako lang, no, ay huwag na ako magising sa pagtulog. Ganun lang. Para matulog ka lang. Tapos, pagising mo, nasa langit ka na. Wala ka na sa kwarto mo. Pagmulat ng mata mo, naroon na lahat ang mga anghel. Naroon na lahat ang mga mananampalataya. Kapiling ng Diyos. At ang language natin ay heavenly. Wala nang kasalanan, wala nang isip na kahit anumang makasalanan. Free from sin, free from curse, wala nang luha, wala nang sakit, wala na doong bobo, lahat pare-pareho na lang ang pag-iisip. Wala na roong mayaman, walang mahirap, lahat ay pantay-pantay. Na lumalakad sa lansangang ginto, na kumikinang na parang kristal. Na binago na ang isip, ginawang maluwalhati, hindi ka na makakaisip ng anumang masama. At ng anumang masakit, at ng anumang para ka malungkot. Lahat ng maiisip mo ay pawang kasiyahan. Talo pa yung shabu. Yung shabu, ano lang yun eh, parang ano lang yung shabu eh. Hindi pa ako nagshabu ha. Pero yung shabu, yung ini-imagine nilang saya, wala pa sa isang pirasong buhangin sa lawak ng dagat kumpara sa kasiyahan mararanasan sa langit. Isang patak lang yon ng kasiyahan sa walang hanggan. Hindi pa nga maikumpara kahit isang patak. So maraming tao ang nagtatangka na lumakad kasama ang Diyos, maging malapit sa Diyos, pero maraming daladalang distraction sa paglakad. Imagine a friend na kasama mo sa outing,
o kasama mo sa beach. Pero habang nakikipag-usap sa'yo, cellphone ng cellphone lang. So, okay, di ba? O, ang ganda ng ano. Ikaw naman, sabi mo, ano mo, ang ganda ng ano, ganda ng isla, no? Ini-imagine mo paano yung isla lumulutang sa dagat, no? Enjoy mo na, pero ang kaibigan mo, ay ganun ba? O, tapos naglalaro lang. Di ba? Hindi kayo ma-enjoy eh. Hindi mo ma-enjoy na rin eh, di ba? Kasi how can you enjoy your walk with somebody if that somebody brings a distraction or a something that distracts your walking together, your fellowship together. Di ba kasi yun tita, sa pamilya na nga lang eh. Kakain na nga lang oh. Oh, sila may kain na tayo. Dala pa rin cellphone. Di ba? Pray na tayo. Dala pa rin cellphone. Ganun din yung anak ko eh. Kaya sabi ko, hindi niya ma-enjoy eh. Hindi niya ma-enjoy yung aming presence. Di ba? How can she enjoy our presence if she brings distraction all the time, even during the meals? You don't bring distractions. If you want to enjoy your walk with God, if you want to be closer with God, you have to say no to distractions. You have to give up something that can hinder your walk with God. Yung iba nagpapahanga, may daladalang instruments, hindi naman marunong. Diba? Daladala doon sa outing. Nagigitara pero hindi marunong. Kumakanta, hindi naman maganda. Parang akala mo ini-enjoy nung kasama niya yung nag-imagine lang ba na maganda siyang kumanta. Huwag mo nang gawin yung makaka-distract sa iyong kasama. Kasi nga, hindi maganda na yung kasama mo, hindi naman na-enjoy ka dahil hindi mo naman piniplease siya, kundi sarili mo. Diba? Sabi, marunong ka bang kumanta? Opo, sabi ng nanay ko. Ay, sabi pala ng nanay mo, di wag kang kumanta. Nanay mo lang pala ang may sabi. Di mo natin kasama ang nanay mo. Iwanan mo. Wala dito eh. Don't attempt to walk with God with many distractions because you will not enjoy your walk with God. And God will not enjoy your walk, His walk with you. So maraming tao, many believers, alam nila na yung mga bagay na ayaw nilang pakawalan ay hindi yun ang nais ng Diyos para sa kanila. Pero pinipilit pa rin nila. That's why there's no enjoyment. Malakad ka, kasama ng Diyos, hindi mo naman ma-enjoy. Kasi ayaw ng Diyos doon sa iyong daladala. Ayaw ng Diyos doon sa iyong ayaw bitawan. Parang yung unggoy. Na ang pain ay yung nyog na yung mura, yung buko. Bubutasan ng nanguhuli ng unggoy yung buko. Hindi ba ang bigat-bigat ng buko? Ang bigat ng buko eh. So ang gagawin, papainan nila doon sa loob ng buko, bubutasan yung buko, nakasya lang yung kamay pagpasok. Maliit lang na maliit na butas. So dahil mayroong gustong makuha yung unggoy sa loob, siyempre, hahawakan niya yung nasa loob nun, di ba? Tapos, hindi niya bibitawan yon. So, ang nangyayari, dahil sikip na yung kamaon niya doon sa butas na maliit, naglalakad siya, dala-dala niya yung buko, pinihilan niya, ang bigat nun. So, nahuhuli siya. Kasi ayaw niyang bitawan yung mga bagay na sana malaya siyang makalakad, makatakbo, at ligtas siya. Nangyayari, hindi siya makatakas sa humuhuli sa kanya. So, kaya siya ay inaano niya ang kanyang sarili. Dinidestroy niya. Hinawasak niya ang kanyang sarili. So don't bring anything that hinders you when you walk with God. Hindi ka makakasabay. Malayo na yung kasama mo. Andun ka pa. Diba? Kasi hindi mo mapakawalan eh. Hindi ka makalakad kasi hila-hila mo yung gusto mong makuha na hindi naman gusto ng Diyos, pero gusto mo, kaya naglakad na siya, naglakad na yung kasama mo, andoon ka pa sa pinanggalingan niyo, hindi ka umuunlad, hindi ka nakakarating sa patutunguhan mo. So dapat gawin mo, bitawan mo yan,
At magkakasya uli yung kamay mo doon. At makakasunod ka sa kasama. Don't pretend that everything is fine. You need to acknowledge that. God gives you opportunities. Pag may opportunity to correct, pag may opportunity to separate from those that hinder your walk with God, kung mayroong pagkakataon, samantalahin mo na. Huwag mo nang hayaang surain pa ng Diyos ang cellphone mo, bagsak pa, bago ka sumama sa Diyos. Sasama ka na lang pag nabasag na ang cellphone mo kasi wala ka nang magawa, kundi sumabay. Kasi nga, wala na yung hindrance na yon. Yung hindrance na yon can be used for a right time, hindi na siya hindrance. Kasi lahat ng bagay sa ating buhay are instruments of God so that we can obey His will, so we can satisfy Him. Dapat ang treatment natin sa mga bagay sa ating buhay ay kasangkapan para tayo sumunod. Hindi hadlang para sa pagsunod, kundi gamitin natin lahat yung ating mga blessing ng Diyos sa atin para kasangkapan so that we can walk with God with no hindrances. Yun pa nga ang kasangkapan mo para lalo kang makasunod. Why not use your cellphone to share God's word? Alam mo ba sa pag-share ko ng salita ng Diyos, yun ang dahilan kung bakit tayo may sister church, Rock of Refuge Christian Church. And that is because of God Questions Ministries. So, sila Pastor Armand hindi naman po lalapit yan sa atin. They won't trust us if not for those online ministries. Ngayon sila ang host ng darating na conference. So, yung kay Justin Peters na Strange Fire Conference. So, 800 attendees ang gusto nilang maabot. Sana mas sigit pa. So, sa Eton Centuries, sa April 27. And then April 26, they will be here. So, we offer this place para sa more or less 200 or to 300. 200 or to 300 people. So, before the Eton Centuries event, we will have also Justin Peters here conference. So, we invite you po, lahat ng members ng church, sana supportahan nyo at matuto kayo sa pagtuturo ni Justin Peters at saka ng kanyang mga kasama. Si Andrew Rappaport. Tsaka yung si Usman. So, i-mark niyo po yon kasi yun ay makakatulong sa ating paglakad sa Diyos para tayo matuto ng tamang banghelyo at atin pong ma-i-apply sa ating buhay. Ika-apat, to walk with God means that you and God are in agreement about everything that's going on in your life. Kailangan ikaw at ang Diyos ay nag-a-agree kayo pareho sa kung ano ang iyong gustong mangyari at ang gusto niyang mangyari sa buhay mo. Kahit mahirap, kung iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo, sunod ka. Kasi yun ang gusto niya. You agree. And He agrees. You are in agreement about what He wants to do in your life and what you want to do with your life. Ang sabi sa Amos chapter 3 verse 3, King James Version, can two walk together except they be agreed? Makakalakad bang magkasama ang dalawang tao kung di sila nagkakasundo? To walk with God means you have aligned your will with His will and you seek every day to consider yourself crucified with Christ because you cannot go somewhere else anymore. And you won't resist because He is your life. He is your director. He is your leader. He is your president. He is your CEO. He is your manager. He is your boss in life. He is your Lord. So your heart's desire is to be pleasing to God and you're willing to let His Spirit, the Holy Spirit, conform you to the image of God. Romans 8:29. And ikalima, fifthly, to walk with God means conforming your lifestyle with His words. Pag sinasabi ng Diyos walking, it often refers to lifestyle. Lifestyle. You conform your lifestyle with what the Word of God says. Social life, intellectual life, your emotional life,
your physical life, your spiritual life, lahat dapat ay conform sa will ng Diyos. Galatians 5:16, Romans 8:4. You glorify Him in every way that you can, regardless of personal cost. Laging may cost ang walking with God. Walking with God always result to something that will be left behind. Laging may halaga. Laging may halaga. Kung wala kang sakripisyo, na alam mo ang tao gusto niya lagi may sacrifice. At kung ano ang pinagsasacrificean niya, yun ang pinagtutuunan niya lagi ng atensyon. Kotse. Pinagsasacrificean niya na mahilig sa kotse. Kaya araw-araw, agad-agad, umaga pa lang, naroon na sa harap ng kotse. Tinitingnan ko, baka may gasgas, baka may... Kasi ng kanyang cost, yun ang kanyang pinagkakagastusan. Diba? So naroon ang heart niya. Where your treasure is, your heart will be there also. So if you allot your finances, if you allot your life to something, that something will catch your attention all the time. That something will direct your movement all the time, every day in your life. So kung ang mahal mo ay yung labada mo, ay yun talaga ang araw-araw mong gagawin. Diba? At itutuunan ng atensyon. Mahalin mo na rin yun kasi kung trabaho naman talaga yun, mahalin mo na rin. Kasi ang hirap kayang gumawa nang hindi mo ginugusto yung ginagawa mo. Ang maganda pag naglaba ka, gustuhin mo na lang. Wala kang choice. Diba? Sino maglalaba? Ikaw lang talaga. O di para na lang sa pagmamahal mo sa anak mo, asawa mo. But you enjoy it because you are serving that somebody that supposedly fill your mind. So your focus is always that somebody, that person in all you do, you do that for that somebody. And then it will become enjoyable. Because you allot. Kasi ang iba, ang kanilang investment ay panahon. Kung hindi pera, panahon. Kung saan ka nag-i-invest, naroon kasi yung heart mo. Kung kasi nagugugol ng mahabang panahon, naroon ang heart mo, or may nagdadirect sa yung heart para gawin yon. And so, same with walking with God. You invest your time, your talent, your finances, your intellectual capacity to think, and your wisdom, your knowledge, everything, dapat lahat invested sa Diyos yun. Yung pag-aaral mo, dapat nag-aaral ka para sa Diyos. Ano kaya magagawa ko sa kursong ito? Kung ako'y makagraduate dito, para makapag-serve ako sa Diyos, somehow, I can use this course of mine that I'm now working on, that I'm now studying in, so that I can use this for the glory of God. So laging ina-invest mo para sa Diyos eh. Hindi sa iyo lang. Hindi parang, ito lang yon, as is na. Hindi. May reason yan. So you conform everything in your life with God's words. And God's words tell us to serve Him, worship Him, and to walk with Him all our lives. So dapat lahat nakapokus ang ating goal sa Diyos. Hindi as is lang na ito lang ginagawa ko, walang pakialam ang Diyos. Hindi, lahat dapat andoon sa pinaka-pinnacle ng ating goal. Yung desire natin is the will of God, the Word of God that tells us what to do with our lives. So whether we eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. So God's ways and God's will always be reflected in our thoughts, our actions, our motivations, and our life choices because we walk with Him. So dahil lumalakad tayong kasama ng Diyos, ang result noon, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating plano, motibo, at mga pagpili sa buhay ay para sa Kanya na ating kasama dahil siya ang pinaka-deserving na bigyan ng lahat ng ating investment sa buhay. Hindi po mahirap ma-identify ang isang taong lumalakad kasama ang Diyos dahil kakaiba sila. Kung nagbi-business siya, wala siyang humanitarian, yung mga walang Diyos. Pera lang, pera. Kumita lang.
Kahit may pangangailangan, naaapin ang kapwa, okay lang, basta ako makinabang. Iba ang tunay na Kristyano. May lumapit po sa atin na isang church na may napakalaking problema. I won't mention the problem, but it will change their congregation. Wala na silang pag-asa. And then they went to us. And then nalaman ko ripon. They came from a Pentecostal background. Tapos yung tatay nila, ang kanilang pastor, because hindi nila talaga matanggap yung mga unbiblical practices and so on and so forth, they separated from their former church and they start their own church. And sila po uma-attend sa CRBC, sa mga ibang mga conferences, seminar. Lagi sila roon para matuto sila ng tamang katuro. And then they went to us at nangangailangan sila ng isang kailangan po ang isang tao ay hindi po basta lang ang iniisip ay yung sarili. We need to sacrifice. We need to let go of the things na benefit natin so that other people would be blessed by God all the more. And the blessing will continue to flow. Because you're doing God's will. We are here to serve God, not just to earn money. Tandaan niyo po yun. Hindi po tayo nandito sa lupa para sa sarili natin. Narito po tayo sa lupa para gamitin ng Diyos na maging pagpapala sa ibang tao. Especially to the children, to the brethren, to the children of God, to the churches of God, who are special to God because of His complacent love. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapanginoon sa lahat. Salamat po ng maraming sa iyong salita. Salamat po na ikaw ang Diyos. Na nagnanais na makasama kami sa aming paglakad sa mundong ito. Salamat po na sino kami para kami lumakad na kasama mo. Para makasama ka namin. Wala kaming kahit anong karapatan at katangian na maaari mong makita at mapansin upang kami samahan mo, upang kami pagtuunan man lamang ng iyong katiting na atensyon. So, salamat po, O Diyos, na hindi ka lamang nagnanais na makasama namin sa aming paglakad sa lupang ito, kundi ninanais mo ring makasama kami sa walang hanggan. O salamat po at gamitin mo po ang bawat isa sa amin upang marami pang tao ang makasama namin sa paglakad na kasama iyo sa buhay na ito. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng anak na si Jesus. Ngayon po ay second Sunday, so tayo po ay mayroon pong Lord's Supper. At muli po, doon po sa mga bago pa lang umattend ngayon, first time, ay atin pong ipinapaalala na tayo po ay nag-entertain ng mga hindi po natin pa dating kasama. No? Even if you come from other churches, we practice po open communion. Kasi po may mga tao na ayaw magpa-communion pag hindi member. So tayo po ay hindi ganon. Tayo po ay nagpapa-communion kahit po hindi po natin member or kahit po first time po sa ating church. And then ikalawa, ito po ay walang magical na na event na nagaganap. Pagka po nagpo-communion, wala pong bisa yung pong simbolo ng laman, yung tinapay, bread. Walang bisa po yan para pagalingin ang sakit natin o para po tayo magkaroon ng pagpapala sa physical. Wala pong gano'n. Din po yung pong symbol din po ng wine. So hindi po pwede po na iyon ay makapagpagaling ng sakit, kundi po ang nagpapagaling po sa atin directly ay ang Diyos mismo. Kaya po babasahin ko po yung pong meaning ng pong Lord's Supper sa 1 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians rather. Ako po. Napakaliit ng ating po kasi Bible. Kaya chapter 11 po, 1 Corinthians chapter 11. Ito po ang sabi rito.
When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat, for as you eat, each of you goes ahead without waiting for anybody else. Sabi dito, one remains hungry, another gets drunk. Don't you have homes to eat and drink in, or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you for this? Certainly not. Therefore, sa verse 27, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. Yun po ang essence ng Lord's Supper. So during the time po ng 1 Corinthians, ng po mga taga-Korinto, talaga pong ito'y kainan talaga, no? Ito po'y inuman talaga. So they eat and drink until they get satisfied. So during that time, it is literal supper. Pero dumaan ng mahabang panahon, naging kultura na o naging kalakaran na sa church na kunti na lang, maliit. So we practice that the same essence. So I sabi ko nga kay Pastor Celso, Pastor Celso, we celebrate Lord's Supper with full bread. Malalaki talaga, tinapay. And then we eat together. And then yung grape juice. No, kasi pag wine, baka mamaya may malasing. Mamaya, lumabas na dyan, no, nag-aakbayan na. Kumpare na. So kaya po iniingatan lang ngayon, yung kultura ngayon kasi, noon kasi, yung wine hindi masamang wine. So ang wine noon ay grape wine which is naturally fermented and without chemicals. So but now we can practice that anymore kasi there's no more, I think even yung mga wine ngayon na may talagang may chemical na rin, alcohol content. So what we do now is we get the essence of celebration, and that is to remember what God has done for us through the Lord Jesus Christ. In the essence, this is the gospel in a capsule. Yung Lord's Supper ang ebanghelyo ng Diyos. Na si Jesus ay nagkatawang tao, siya ay nabayupay ang katawan sa krus at siya po ay namatay para sa atin at ang kanyang dugo ay tumigis upang tayo na mga marumi sa paningin ng Diyos ay linisin sa pamamagitan ng kanyang dugo, because there will be no cleansing of sin without the shedding of blood. So this is the gospel. And we remember the gospel in our lives. So every time we partake of the communion table, we think about our spiritual state. Are we worthy? Are we worthy right now? Pagkatapos nating maligtas, tayo ba ay nagsisikap talaga na maging karapat-dapat sa Diyos? And then if we are not worthy, and then we repent from our sins. So yun po ang essence ngayon. Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan na alam nating nagawa natin mula noong nakaraang linggo hanggang sa ngayon, o kahit yung mga kasalanan yung hindi mo pa napagsisihan, this is the right time to contemplate on your spirituality. And if you're committed sinful or willful sin, it's about time to forsake that willful sin and to ask for forgiveness and start living anew according to the will of God. So tayo po ay inayahan ko po, i-invite po as Pastor Celso, Brother Brad, to distribute po the elements, the symbol of the body and the blood of Christ. And as we distribute po itong mga elements, we contemplate and we search our hearts. Kung tayo po ay may kasalanan, ating pong pagsisihan at pataga po ngayon. At sikapin natin na malinis muna ang ating puso bago po tayo makibahagi po rito. Happy tumayo, shall we all stand together and celebrate the supper of the Lord? This is the word of God says, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Sabi sa Tagalog, itong aking katawan na ibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin i-take po ang simbolo ng katawan ng Panginoon at magpasalamat.
In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Ito ang aking dugo na simbolo ng bagong tipan. Gawin ninyo ito, inumin ninyo ito, at gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Atin pong inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon at magpasalamat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na siya pong nagdusa, namatay, naghirap, nabayubay ang katawan sa krus at tumigis ang dugo doon upang kami ng mga makasalanan, marumi at walang karapatan na maligtas ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa handog na ito na walang kaparis, walang katulad. Handog na tanging ang aming Panginoon Jesucristo lamang ang makagagawa upang mapawi ang iyong puot para sa amin. Salamat po ng maraming sa iyong katawan at sa iyong dugo na nabayubay at nabuhos upang kami na magkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. O salamat po sa kaligtasan, sa biyaya, hindi sa gawa. Kaligtasan na hindi karapat-dapat namin tanggapin, hindi kami karapat-dapat tumanggap, pero napasa amin. Sinabi mo po, Panginoong Hesus, na ang nananalig sa inyo ay may buhay na walang hanggan. At kami po yung nananalig sa inyo. Salamat po sa katiyakan ng kaligtasan. Nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang pagsama ng Banal na Espiritu ang sumaating lahat. Ngayon at magpakailanman. Siya na. Amen. Purihin po ang Panginoon at magandang hapon po sa ating lahat.